hindi niya na katungkulan yun na, teka, kailangan pumirma sila dito sa harap ko. Can you imagine kung ilang libong tao at pipirma sa harap niya? At saka confidential agents nga sila, di ba? So, kasi tingnan naman natin kung gaano ka-unfair, ano? Ito namang mga, what do you call this? Yung mga congressman na, at congresswomen yung kanilang allowances, sila lang nagsicertify wala akong resibo yan. Naku, matagal na ho nating hindi naririnig ang boses nitong si Atty. Rowena Guanzon. Mga punto de vista ho nitong si Atty. Guanzon kaugnay sa ika-13 araw ng impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala na ho tayong maraming sasalansanin dito sa video na to. Re-recta na ho tayo dito kay Atty. Guanzon. Ngayon nakikita po natin stipulation ng mga So, ng mga yun na. dokumento, mga Magaling ebidensya. yan. Ano po ba ang ibig sabihin Libro nito? yan, Bakit libro. kailangan Stipulation. stipulation? Oo. Stipulation, isa po yung legal term sa procedure kung saan ang dalawang parte, prosecution at depensa, ay mag-agree po sila sa isang fact. Kunyari, yung the fact na itong auditor na ito, siya yung auditor na nag-audit doon sa OVP confidential funds for this period up to this period, nag-agree sila, so they stipulated on that fact. Kaya tawag yan stipulation of facts. Ginagawa po yan para mapaigsi na po ang trial, para hindi na po mag-waste ng time na total admitted naman. Di ba? Yan po ang stipulation of facts. Kanina po, balikan natin yung mga highlights doon sa trial. Medyo nagkainitan po kasi si Senator Amy Marcos at saka si Atty. Wamil dahil sa parang parang nakipagtalo yung testigo doon sa Senator Judge doon sa pagtatanong tungkol po sa nature ng handling ng confidential funds. Doon po sa paano po ba kasi sinabi naman po ni Atty. Wamil na hindi porket gumamit ng mga ganitong pangalan ay ibinabawal siya doon sa joint memo o joint circular na pinagbabatayan nung paggamit ng confidential funds. Pero medyo ang pananaw po kasi ng ilang mga senator judges yung kanyang opinion yung namamayani doon sa mga pagsagot niya dito sa mga pagtatanong. Tungkol po sa kaninong pangalan o anong pangalan? Marami po yung sila Mary Grace Piatos. Sinabi po ba niya na itong mga pangalan na ito ay maaring pseudonym ng ito? Kumbaga aliases. Nilagay sa alias sa confidential fund vouchers dahil nga po informant sila. Yun nga po, wala naman daw pagbabawal ang memorandum circular sa paggamit ng mga aliases. Pero bakit dito po parang hina-highlight ng prosecution? Dati po akong COA commissioner, no? As you know. So, ito pong confidential funds ay isa lang po ang opisinang nagbubukas niyan talaga ng mga dokumento na yan kung talagang susuriin nila. Yan po ang may director po yan sa Office of the Chair ng COA. Pero dito sa baba, sa bawat opisina, merong auditor, kaya yan sila ang nag-audit ng confidential funds. Okay? So, pero yung final say po dyan, yun pong nasa, yung director na nasa Office of the Chairman. Okay? In fact, napaka-strict ko nila na kung minsan ay mismong taga-COA, disallow nila. Okay? Ang sinasabi ho dyan na hindi naman pinagbabawal kung ibang pangalan o kaya alias o pseudonym ang nilalagay sa confidential fund. I agree with him. Kasi nga, di ba, if there are security concerns there, yung mga informants na yan ay binibigyan ng pseudonym or alias. Pero meron po silang fina-follow dyan na program of well, they call it program of work in other departments, no? Also, there's a program that every office follows for the confidential funds. Okay, so for example, sa DepEd, meron silang confidential agents to identify the NPA recruitment strategies and the NPA or CPP-NPA recruitment in colleges, ganyan. So, kaya po sila may mga informants, okay? So, hindi naman nila pwedeng ilagay yung tunay na pangalan dyan, okay? Kasi, siyempre, delikado. Security concern yun. Kaya, sinasabi niya na hindi naman po illegal yan kung maglalagay sila ng ibang pangalan. Basta may tao na pumirma doon na receive niya yung amount na yun as yung panggastos niya. No? For example, pagkain. Bakit ho sila nagko-question ng pagkain? Talaga namang informants ay kakain naman talaga. Kung minsan nag-aabang sila dyan for how many days and nights sa labas, steak out, kailangan naman talaga nila ng pagkain. O kaya gasolina, o kaya yung hotel kung saan sila titira, o kaya may safe houses sila. Yan po ang ibig niya sabihin kung bakit sinasabi niya hindi naman illegal kung ibang pangalan. Attorney, ang ilan po sa pinupunto ng ilang mga senator judges, yung paggamit ng confidential funds, like dun sa, ang sabi nila, okay sige, yung payment for information, pero naka-close and enclose dun yung medicine, supplies, equipment, talaga po bang sakop din yun ng paggugol sa confidential funds? Dapat ho kasi na-justify yun sa pag-liquidate nila tao dyan ng term is liquidation. Kung bakit kasama yung medicine, di ba? Bakit kasama yung hire ng kotse, yung mga ganon. Sina-justify yun. Pwede naman po sila mag-justify doon. Ang tanong po dyan, dinis allowance ba yan ng COA, yung medicine? Nasabi ba dyan, ma'am? Meron po siya mga sinabi na mga disallowances. Pero ang tinatanong nga po,
final na po ba kapag sinabi ng COA na may disallowance? Or, Hindi po. Yun nga din po ang sinasabi ni Senator Cheese at saka ng hindi ibang po. mga senator. Hindi po. In fact, kung ako ang nagko-cross-examine dyan, tatanungin ko siya. But your audit finding is based on your opinion, correct? Siyempre sabi niya, yes, that's right. Because if you're basing it on a rule, show me the rule, di ba? Oh. But most of this it's just in his what do you call this? In his decision-making process, he thinks na medicines are not allowed. Okay, so but did his he own ask for presumption. justification? Maybe he did not, no? So ang tanong dyan is, yung pag-audit mo, sir, sa level mo lang yan, di ba? Hindi naman yan final, hindi ba? So siyempre sasagutin niya, tama po kayo. Hindi ba pinapaakyat pa po yan sa regional director ninyo? O, inakyat po ba ninyo yan sa regional director ninyo? At kung sakali, pwede naman po yan nilang ma-appeal doon sa Commission and Bank, hindi po ba? Tama ba ako? Sabi niya tama kasi that's the procedure. Hindi naman talaga final yan at his level. So ang lumalabas, attorney, parang presumption niya kung ano man yung naging conclusion niya. Yes, kasi nga in his mind, meron siyang, it's his thinking process na in his mind, pag informant, so saan napunta ito, OVP, bakit may medicine? Baka in his mind, ang medicine sa DOH lang. Di ba? Kaya dapat din-justify nila sa liquidation kung para ano yan, kasi depende yan eh. Yung isa po na nabanggit ni Senator Judge Lacson, kung after daw po ba ng submission ay chinecheck ng COA yung halimbawa kung totoong tao ba itong pinagamitan ng pondong ito, nasa saklaw pa po ba ng COA yun? Yung verification na identity, palagay ko at his level doon sa auditor, hindi niya ginagawa yan. Kasi hindi naman siya required yan eh. Basta may pirma dyan, tapos may alias, tapos may ng voucher, hindi niya na katungkulan yun na, teka, kailangan pumirma sila dito sa harap ko. Can you imagine kung ilang libong tao yan pipirma sa harap niya? At saka confidential agents nga sila, di ba, Opo, attorney? so, kasi tingnan naman natin kung gaano ka-unfair, ano? Ito namang mga, what do you call this? Yung mga congressman na, congresswomen yung kanilang allowances, sila lang nagsicertify Wala akong Naku, resibo yan. Ilang video ko na kung pinagsisigawan yan dito sa PH Update, no? Para ika nga, at least dito, meron na tayong kasama si Atty. Roy Nagonson. Ano At po yan, least, diba? nasa what do you call this, procedure din po yan ng COA na dito sa mga senador at sa mga congressman, ay certification lamang yan. Hindi po kailangan magpakita ng resibo sa kape, sino kasama mo, meeting mo, ganyan-ganyan. Oo. So, attorney, dun sa napapansin po natin dito sa pagsisimula ng paglilitis sa Article 1, may napatunayan na po ba ang prosecution? Kasi they're trying na ma-prove nila na yung Misuse. confidential funds binulsa ni VP Sara. At yun ay graft and corruption, di ba? Yun ang impeachable offense, graft and corruption. Na ang source ay ang confidential fund. Pero kasi at this level, ayoko naman hong pag-usapan yung baka may iba pang level sila ng audit, hindi naman po yan niya makukonclude na binulsa yan. Kasi kahit tanungin mo siya, in your opinion, let's say expert siya. Let's say he was qualified as an expert witness dahil po auditor siya for 20 years. Ito bang disallowance na ito na may kulang ang mga resibo o hindi official receipt? Ibig ba sabihin nito, binulsa ito ni Vice President Sara? Siyempre sasagutin niya, hindi ko po masasabi yan. Hindi ba? Kasi hindi naman niya alam di ba? That is also a conclusion that he's not allowed to make, at his level. Hindi ba? So, sa akin, hindi rin nila na-prove yun. Kasi ang disallowance at that level is, hindi tama yung mga resibo mo. Kaya ang sinasabi nila, hindi mo pwede acknowledgement receipt, dapat po OR talaga. Yan ba, attorney, yung pagsasubmit ng acknowledgement receipts, tinatanggap po ba yun? Tinatanggap naman po. Kunyari noon, wala naman po mga OR sa taxi. Di ba? So, nung mayor ako ng Cadiz, kay President Cory for 6 years, 86 to 92, pag nandito ako sa Maynila, meron ng mga yellow na resibo. Pinapirmano yun ng taxi driver, sinusulat ko yung driver's license niya. Wala namang phone noon na pwede kang i-phone mo yung gano'n, di ba? Yan po ang receipt na tinatanggapin kasi forma po yun Tatanggapin. Hindi ko lang po alam kung yung acknowledgement receipt na ginamit nila, yun pong form o kaya bond paper lamang. Yun nga po, kasi even private companies ngayon, attorney, di ba, halimbawa, yung mga tao nila kumain sa labas, emergency, Opo. Wala namang restaurant na kakainan na may resibo. Kalendarya. So, sa kalendarya, humihingi lang din sila ng parang acknowledgement receipt. Opo, isang kaldereta, ganito, 90, isang kikiam. Basta identified. Opo, so may pirma naman po. May pirma naman po yung vendor, di ba? Yeah. Vendor o seller, tsaka may address naman, di ba? Pwede naman nilang ma-verify yun. Verifiable naman yun, di ba? The point of the official receipt is that you can verify if that purchase was really made. Now, for the acknowledgement receipt, di ko alam kung may form sila o wala. Kung bond paper lang ba yun o talagang yung form, no? Ganun din, they can verify kasi nakalagay din dyan saan ang saang pension house yan o saang karinderya yan, di ba? May address naman doon. If they want, they can verify that. Attorney, di ba sabi nyo nga, you've been with COA before, yan po bang confidential at intelligence fund is subject to auditing pa rin po ba talaga Meron siya? po talaga. May rules po talaga sa auditing ng confidential funds.
kaya nga sinabi ko, may director talaga na assign dyan na nag-opisina sa COA. Yung time ko, nag-opisina yung director dyan dun sa office ng chair ng COA. At yan siya, nag-audit yan siya ng kahit nga mga commissioner, ino-audit di ba? Kahit nga commissioner, pwedeng mag-disallowance di ba? Ino-audit din nila. Pero yung confidential fund kasi, ma'am, yung pag-liquidate kasi niyan, naka-sealed envelope yan sila di ba? Kasi nga confidential. Tapos kung audit time na, tsaka nila bubuksan. Ngayon, may sariling rules talaga ang confidential funds. Pero most of the time, the usual audit rules will apply na official receipt or justification or yung sinasabi nilang hotel, ganun. Kung kailangan mo talaga ng hotel, Siyempre, i-accommodate naman yung sarili niya kapag nag-stay hindi naman pwedeng. In fact, hindi naman lang po ang personal. agents. Yun pong yung kanilang supervisor. Yung pong taga-OVP na nagsusus or DepEd na let's say security consultants na nagmo-monitor sa kanila will also need what do you call this, temporary shelter or places to stay like pension house, hotel, ganyan. Kaya po pag sinabi niyo malaki masyado yung bill sa pagkain, ay talaga naman pong malaki dahil madami nila maraming tao yung tapos ginagamit. ilang buwan po yun, hindi po ba? Kung gusto niyo, di buksan niyo rin yung lahat ng mga allowances ng mga congressman kung saan napupunta yung kanilang magkano ba allowance sila dyan Malaki every ang month. allowance Yan, yan. Importante Bakit yan sila pirma lang? Wala silang resibo, ma'am. Yung Oo. isa po na napag-usapan kahapon at ipinresenta ni Attorney Michael Powa, yung isang SARO na inirelease ng DBM noong December 2014 at kung saan iyon po para sa pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President. So, ilang araw na lang po yun. At mag-December 31 na. Then Vice President Binay po, ang sinasabi kasi ni Attorney Wamil, wala silang ibang na-audit na confidential fund ng Vice President maliban kay Vice President Sara Duterte. Talaga po bang hindi nabibigyan ng ganyang uri ng pondo ang Vice President? Depende naman po yan sa Congress. Kasi binigyan si Jojo Binay, VP Binay, meron. Magkano ba yun? Tapos it turns out na ito palang auditor dito, sinabi niyang never siya naka-audit ng ibang Vice President. Yung pala, na-audit naman nila. Di ba? Na-audit naman ng COA. Agency ng office nila. Yeah, oo. Pero irregular ba na magkaroon siya ng discretionary confidential fund? Hindi naman po. Kasi tinagay nila yan sa budget Nasa Congress po yun kung binigyan nila. Dahil sa amin sa Comelec noon, gusto ng chair namin si Bautista na meron kaming confidential or intelligence fund. I objected. Kasi sabi ko, sino naman ang intelligence natin dito? Bibigyan lang natin ng mga extra allowance itong mga police na ito at mga military and for what? Di ba? Hindi nga sila marunong mag-solve ng problema ng hacking. Diba? So, hindi mo yun. Nagbotohan mo kami. 6 kami, kontra isa lang. Ayaw namin. Kahit na sabihin nilang magkakaroon ako ng 2 million na parang certify ko lang, ayaw namin. Ayaw ko. Sabi ko. So, wala kami noon. Depende sa agency, itong mga commission na ito, na constitutional, tanungin niyo po sila kung may confidential fund sila kasi sila din naman yung nag-allocate for their own agency. Pero itong sa kay VP, Congress po ang nagbigay niyan. Attorney, bago po natin balikan yung pagpapatuloy ng impeachment trial, your initially assessment po ninyo dito sa 13 araw ng impeachment trial? Lagay ko, wala pang natutumbok ang prosecution na talagang ebidensya na masasabi mong yan na talaga. Yung Makukonvict shocking si Sara. ba, no? Oo. Wala kasi lalo na yung si Matibag na kung sa Bisaya pa, wala dito, wala dire ang testimony niya. Nahihirapan talaga sila. Tsaka very good ang cross-examination, pagsusuri ng defense counsel. Tsaka itong COA auditors, they're just going to certify kung ano yung nandyan. Hindi naman sila pwedeng mag-conclusion na binulsa yan. Paano mo ma-prove na si VP Sara talagang tumanggap niyan? Di ba? Kasi yung vouchers nila doon at yung mga resibo nila, ma'am, may pangalan po yun ng mga supervising. Di ba? In fact, yung nag-receive na ng pera doon, disbursing officer, hindi naman si VP, di ba? So anong na-prove nyo doon? Kaya nung they're trying to prove na may secret dahil doon pa sa backroom, binigay ang pera, natatawa ako Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ninanakaw ba yan nila? Di ba check yan? Check yan. Kaya ini-encash na ganun sa back office because, well, baka ma-hold up Malaki kayo yung dyan. pera You know, they're making it look like, ninakaw yung pera na yan. This is a very silly. It's silly. So they have to prove na itong mga disallowed na amount, na hindi na liquidate sa tamang resibo, they have to prove na binulsa yan ni VP Sara. Yung. And so far, ma'am, they haven't proven that. That's very hard to prove. Ayan po. At yung pangalawang testigo, sumalang na, pero sa ngayon po, nagbabrowse siya doon sa mga dokumento. Ito ay kinapapalooban ng mahigit 800 na 845 management receipts. Yes. Attorney, hindi po kasi siya ni-stipulate ng defense. Ano yun? Part of the strategy? Hindi siya ina-admit, di ba? So, yes, of course, that's part of the strategy. Plus, bakit naman niya i-admit yun that is not in their best interest, di ba? Saka siya, sabi niya take place lang siya, take over. In other words, nung unang pagsusuri ng mga acknowledgement receipt na yan, baka yung unang auditor. Kaya siya, parang second look na siya. Ganon. So, wala siyang, kumbaga, yung personal knowledge niya dyan is
Kung ano lang, Kung ano lang yung naibigay sa kanya, na-turn over ng na-turn over sa dokumento. kanya nung unang auditor. So, hindi nagsistipulate si Attorney Poe. Kaya ganyan, matagal. Kasi isa-isa niya yan eh. So mukhang mauubos ang oras, attorney, na Oo. na dito mauwi ang impeachment trial ngayong Kasi araw na they're trying ito. to prove that, number one, baka fake yung acknowledgement receipts. Hindi totoong mga tao ang pumirma dyan. Which again, is very hard to do. Napakahusay yung nitong si Atty. Rowena Guanzon. Punta ko kayo dyan sa Radyo Agila, no? Sa kabuuan ng video niya na yan, ha? Diyan sa programa niya sa Net25. Rekta ho tayo dito kay Atty. Trix. Yun, sa Atty. Trix dapat pasadahan ho natin to. Hindi pwedeng di ho natin pasadahan to. Magandang gabi sa inyo lahat. Makain ako. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Yung, Sabay-sabay tayo, kape tayo. kape. So pag-uusapan natin ngayon, i-summarize natin at Kape. i-discuss natin yung mga highlights ng Day 11 ng trial ni VP Inday sa Senado. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Nadalian na naman ito. Okay. Okay. Ano yung prinisinta? Kahapon, prinisinta ng prosecution. Kahapon ba yan? Oo. Prinisinta, or kanina, prinisinta ng prosecution ang isang witness, dating taga-COA, yung nag-audit ng confidential funds. Initial audit ito, post-audit ng confidential funds ni Vice President ng OVP. Tinignan kung compliant sila. Nag-require sila, so dun sa mga binanggit ng auditor, ang mga kulang ay unang-una physical and financial plan na hindi daw nakalagay yung detailed confidential activities under Joint Circular 2015-01. Na-discuss din po ang compliance requirements doon, and ang sinasabi ni Wamil is strict compliance ang required. Yung disbursement over an 11-day period, December 21 to 31, ang sinabi lang ng witness is dun sa anomaly dates is that may mga acknowledgement receipts that were submitted dated 2023 rather than 2022. Hindi walang accomplishment report. Hindi po detailed ang tinatawag na physical and financial plan. So on certain disbursements, walang specificity, walang nakalagay doon kung na-accomplish kasi rewards yon. So with certain expenditures, nire-require yung accomplishment, but not all of the disbursements require that. Doon lang sa rewards. So para malagay, dapat nilagay doon na completed yung operation for which the person was being rewarded. So may acknowledgement receipts, and yung iba, some of the purchases of supplies were backed by acknowledgement receipts, but not ORs. So pero yun, na-i-explain yan yung mga ganyan maliliit na bagay yan sa liquidation. Ay mali, yung binabasa ko. So ulitin ko. So testimony ni Wamil, ito yung mga sinabi niya. Hindi pa yung sa authenticity of checks, yung umpisa, sige, wait, erase. Ulitin natin. I was reading the details from the press conference, mali pala yun. Ulitin po natin. Ito ang start, okay? Nag-start with the prosecution asking for stipulations on several boxes of acknowledgement receipts. Itong mga acknowledgement receipts na to, at saka yung ibang mga documents, gusto ng prosecution na i-stipulate na lang or sabihin ng defense, yes, those are true, those are executed duly, etc. because they form part of the evidence. Pinipilit ni Attorney Lorna Kapunan na di ba ebidensya nyo din ito, but hindi kayo mag-stipulate. Now, the rule is, ang stipulations means that aaminin nyo na to so that you don't have to prove it in trial. For example, in a certain case, importante yung sale of, let's say, pad paper. Pwedeng sabihin ng defense, i-stipulate namin totoo yung receipt na yan. Totoo yung sale na yan. Kasi for whatever reason. In this case, the respondent side did not want to stipulate even if the same records are part of their evidence kasi nga may issues sa tinatawag natin na chain of evidence. Halimbawa, in a drugs case, ang chain of evidence mahalaga. So kailangan mapatunayan nyo na yung pinapakita doon sa hukuman is the same evidence that was taken from the site. So doon po, kailangan, so i-establish mo, okay, police officer so-and-so, secured it, put it in a paper bag and marked it. Then he turned it over to this person. Person B says, yes, we acknowledge the receipt, we unpacked it, we put it in the freezer, etc. All the way until the presentation in court. So that is what the chain of evidence is. So another issue was yung pagbabasa ng witness ng sarili niyang notes, pero hindi na inobjecta ng respondents. Ito na, testimony of Wamil. Audit compliance for confidential funds requires strict compliance. That's number one. Yung
Wala na ho eh, yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment na to sobrang baba no. Talagang pansin din ho natin sa mainstream media, kahit sa social media. Hindi na ho masyadong, wala nang ganun karaming engagement pagdating sa comment. Kumbaga pag nakita, dumaan sa feed nila, scroll na lang. Hindi kagaya nung yung unang article, yung grade threat. Medyo, ika nga, dahil medyo malapit sa bitukan ng sambayan ng Pilipino yung kasi sino ba naman ang hindi napagbantaan, sino ba naman ang ika nga hindi nagalit. Kumbaga maraming feelings ang nasagasaan doon sa particular na article na yon. Pero dito sa mga susunod na article, wala eh. Kahit paano nila ipilit na may ninakaw, eh hindi ho talaga maikonekta eh. Di ba? Maging yung witness nila, noong tinanong siya nitong si Jesus Cudero kung yun bang pag nagbigay ng humatol ang COA, final na ba? Hindi niya masagot ng maayos eh. Kasi alam niya kahit na meron ng decision ng COA, pagka tumakbo sa Supreme Court si BP Sara, eh pag nagdesisyon ng Supreme Court, kakatigan pa rin itong si BP Sara. Kung sakaling kinatigan si BP Sara, yung naging decision nila sa COA, eh magkakaroon ng problema. Parang ganun yung intindi natin. Hindi tayo abogado. Kumbaga, ano lang eh, kumbaga doon sa layman lang. Kung hindi yung hindi kagaya itong si Atty. Trix, matatalinin mo, malulupit yung mga yan eh. Kumbaga yung pagkakaintindi natin, karamihan ng mga manunood, eh ganun yung pagkakaintindi nila na yung witness ng prosecution, maging siya eh hirap na patunayan na mayroong linabag. Mula sa pagkuha ng pera sa bangko hanggang sa pag-submit ng mga record sa COA, hirap na hirap po ang prosecution na pakita na mayroong problema itong si BP Sara. Yun ang ating observation dito. Ngayon kung mali tayo, wala naman ng problema dyan. Sino ba naman ang hindi nagkakamali? Okay lang ho yan mga kababayan. Pero ang importante dito, wag ho tayong magpalinlang. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating ika nga paninindigan. Yun lang ho yun. No, pero para pansinin pa yung mga talinista at Seymada, hayaan na ho muna natin sila. Kasi pagdating ng 2028, talagang aararuhin ho natin yung mga walang yan. Hindi na siguro natin aararuhin yan. Hanggat maaari, ika nga talagang pinipigilan ho natin na sarili natin baka. Sa prohibited expenses, meron siyang pinoint out na there are certain expenses that will not be allowed. In other words, disallowed expenses ito. So ang findings niya, kulang yung, hindi non-existent, kulang yung physical and financial plan kasi kulang daw yung confidential activities. Ngayon, mayroon daw improper na disbursement voucher pero nagkamali doon sa date. Cash advance was for calendar year 2022 instead of the quarter, first, second, or third quarter. Discrepancies in accomplishment report. So hindi sa walang accomplishment report, merong accomplishment report pero merong mga either kulang or hindi allowed. So for example, hindi allowed yung mga expenses for medical and food aid, for travel and incentive expenses, kulang daw yung documentation and operational nexus. Tapos yung sa rewards, kulang yung documentary proof establishing the success of the information gathering or surveillance activities by informers. Tapos yung use of acknowledgement receipts for stores and hardware purchases. So, nag-testify si Wamil na yung COA issued a notice of suspension December 13, 2023, temporarily disallowing the entire 125 million 2022 disbursement. So, temporary yung sa disbursement ng 125 million, but that was later, as we know, revised or amendment para 70 plus million na lang. So, mayroon siyang napansin na may mga undated na acknowledgement receipts or yung ibang acknowledgement receipts were mali yung year. Okay? So, yun yung highlights of the presentation of evidence. OVP pa lang ito, wala pa yung sa DepEd. Okay? So, later on, the prosecution conducted a press conference where meron silang mga dinidiin, which we can correct in our discussion. Halimbawa, yun nga. What is a notice of disallowance and order of restitution? A notice of disallowance means hindi tinatanggap or hindi in accordance with the, in this case, Joint Memorandum Circular 2015-01. So pagka ganon, you will return the money or provide additional documentation or correct the documentation. Is this a criminal offense? No. Why? A criminal offense needs mens rea. What is mens rea? Mens rea is criminal intent. So there is a difference between a failure to liquidate properly and actual corruption because corruption falls under RA 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which also will require you to show that there is an intent to pocket the money. So, or it would be misfeasance, malfeasance, or nonfeasance under the revised penal code. So, actual trial, sabi ni Wamil, ayun. So during the press conference, sabi ni Congress. So ito sa mga natin, sa mga kandidato natin sa 2028. Itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, Atty. Rowena Guanzon, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, di ba? Senator Robin Padilla. Di ko alam, mag-Vice President ba si Senator Robin? O di ba?
Hindi ko alam kung ano tatakbo niya. Pero kung talagang sure win, kahit alin naman sa dalawa, siguradong mananalo yan si Senator Robin Padilla. Mapa Vice President, mapa Senador, kahit alin dyan sa dalawa na yan. Yung pangarap ni Ping Lacson, wala na. Nakamtan na nitong si Senator Robin Padilla. Congressman Chua at ni Congressman Adjong na yung COA findings daw had progressed to the point of official notice of disallowance in order of restitution. So yun, those happened much later at hindi si Auditor Wamil ang ang may knowledge nun. In fact, his knowledge extends only to December 2023. Kasi iba na yung nag-audit. So sinabi din ni Congressman Chua that some of the ARs submit. Bakit hindi pinatawag yung bagong auditor sa confidential fund ni VP Sara? Bakit itong, pansin nyo ho, yung mga ginagamit ng prosecution, yung mula kay Lotok, dati siya sa cybercrime, ilinipat siya ng division, naging, ewan kung anong nangyari sa kanya, no? Tapos ito ding isa na to, yung tipong pagkagagamitin sila kay VP Sara, pinapalitan ng pwesto, binibigyan ng magandang rango para maligawan nila na mag-testify dito sa impeachment trial na to. Yun ang dating, ha? Yun yung nababasa din ng ating mga kababayan dito sa mga kaganapan na to. For December 22, cash advance were dated November 22 before the funds were released. Actually, mali yun. The date was 2023, December. So the specific date is fourth quarter 2022 fund receipts. Some were dated December 2023 and not, as Congressman Joel Chua stated, November 2022. Bakit? Because November 2022 was supposed to be before the funds were disbursed. Sabi din ng mga congressmen during the press conference that the witness said pinatotohanan na sinabi ng congressman, pinatotohanan na tumanggap ng 70,000 pesos ang isang Mary Grace Piatos. Hindi po yan totoo. Ang sabi ni Auditor Wamil, COA only conducted a document compliance audit and did not ascertain whether Mary Grace Piatos was a real person or physically received the money. So ulitin ko walang testimony na nagsasabing. Yun nga ang problema tipong pagka tayo sumalansan ng ganyan, sasabihin nila kagad fake news. Pero pagka yung mga congressman na merong program mga maintenance and other operating expenses, yung mga MOOE, merong MOOE, okay lang, hindi sila kino-call out. Yung tipong sinususugan pa nila yung isa't isa. Sabihin mo yan kasi nungalingan, walang problema, may kasama ka. Uulit-ulitin natin yan sa mainstream media. Parang ganun no? Hindi totoo si Mary Grace Piatos o hindi siya totoong tao and so on. Ang sinabi lang nila, compliance audit, which means that they determine based on the documents that were presented if those documents indicate a correct liquidation in accordance with the Joint Memorandum Circular. So marami pa silang ibang mga assertions that are not supported, which you can ask about in this part of the of our discussion. So let's look at your questions. Yung main point of 150K difference. Isa pa yon, ginawang issue yung 150K difference. But actually, the liquidation indicated an excess of 150,000 na expenses, which means na pwede naman i-disallow ng COA pagka may excess. The OVP will have to be responsible for those additional ones. Hindi po kulang. Sobra yung na-liquidate nila, meaning there were more expenses. Is this a crime? No, of course not. Is this an offense or an administrative offense? Wala din po. Kailangan lang yon i-explain. Sabi ni Tapping Law, technicality, sabi nila hindi dapat masyadong technical. Oo nga but here we go. Sabi hindi ko mabasa yung pangalan mo, pero ang sabi niya is, kahit anong mangyari, tiwala pa din daw kay VP, or at least yun yung nakita ko. Thank you kay Melon F16, kay Gracie, kay Sir Art, kay Justice. Thank you very much po. Sabi ni Green Screen, bakit po AR lang? Kaya since nagpasa sila, dapat may OR din po, di ba? Actually, no. So in government, meron tayong mga acknowledgement receipts. May certain format yan. Bakit? Hindi po lahat ng purchases ay mayroong binibigay na OR. O halimbawa, bumili ka sa palengke, walang OR yon. So inatanggap po ang acknowledgement receipts. Ang sinasabi ng COA dito, hindi sa mali na acknowledgement receipt. Kailangan acknowledgement receipt for the appropriate purchase. For example, noon, bago nagkakaroon ng resibo yung mga taxis na nire-require, dati ang taxi acknowledgement receipt yan. Kunwari, magpapakain ka sa turo-turo, acknowledgement receipt yan. But these are covered by certain rules and certain amounts ang inaalaw, and you have to explain kung bakit walang OR yan. This is sometimes the reason kung bakit mahal yung mga binibili. Kasi kailangan mong bumili doon sa mga nag-i-issue ng OR for certain purchases. So yung mga requirement for rewards, I think I agree with that one. What the OVP should have done was to present yung a more detailed accomplishment report. So ayun, actually that should have been done within the period that they were provided for. So kung hindi sila nag-comply within that period, then the disallowance would most likely issue talaga.
Now, why am I so calm about this? Because these allowances are not necessarily a sign of corruption. It is not necessarily an indication that somebody pocketed the money. It is an indication na mali yung pagka-disburse or mali yung pagka-liquidate. Sabi ni Wing, wala akong pakialam dyan. Ang mahalaga sa akin na maibalik ang kamay na bakal at maibalik sa rehab ang mga adik para maging safe na uli ang kalye para sa mga inosenteng tao. Eh, yun naman talaga lahat ng gusto nating mangyari dito sa bansa na to. Ay, yung ma-reclaim ng mga ordinaryong Pilipino ang kalsada. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PSP. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat kay Atty. Trixie at Atty. Rowena Gonzalo. Malino natin. Thanks.